Luke 4:18. Jesus came to bring freedom. Tayo po'y magmuni-muni sa Panginoon. Tayo po ay manalangin ulit, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa sumandaling ito, Ama, patuloy na kaming dumadalangin na naway kayo ang siyang may taas at madakila sa aming pong kalagitnaan na sa patuloy na pag-celebrate na ang aming pong kapastuhan na kung saan ang iyong pangalan ang siyang may tataas at nababakila sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, na kung saan kami ay iyong binigyan ng iyong pag-ibig nagmumula sa iyo. Muli sa gabing ito, Ama, kayo ang siyang manguna sa bawat isa sa amin habang kami, O Diyos, na upang sa amin pong pakikinig ng iyong buhay at makatotohanang salita. Muli sa iyo lahat ang kapurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak,
Espiritu Santo. Amen. Sa magandang gabi po sa ating lahat. So yan, manatili po tayo sa ating pagkakatayo at ngayong gabi, sama-sama po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat, samahan niyo po ako sa pag-awit. Tayo po lahat. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed but not oppressed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond this curse, but the promise will endure. This joy gonna be my strength. Though the sorrow and last for the night is joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Once again we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Ooh, la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. This time po, patingin po natin yung mga katabi natin ng Merry Christmas. So yan. Yan, patingin natin yung ating mga katabi. Kamustahin natin. Dahil tunay nga na nalalapit ng Kapaskuhan. So yan, kitang-kita na yung ngiti ng mga yun, no? Yan, pwede na rin mag-abot na regalo. Muli tayo pong lahat ay umawit at puri sa ating Panginoon. We say yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon.
much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Samahan niyo po ako sa pag-awit, tayo po lahat. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Tayo po lahat. All coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Yes. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, palakpan po natin ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng mensahe na ipapaabot sa atin ng ating mahal na pastor, Reverend Fermin Lantan. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Kaya
hayaan niyo at samantalahin ko ang pagkakataong ito na bumati na sa inyo ng isang mapagpalang Pasko. Ayan. At yung biyaya ng Panginoon ay patuloy nating maranasan. Okay. So, wala tayong PowerPoint. So, dalangin natin na sa ating mensahe ngayon ay maintindihan natin ang mensaheng ito. Okay. Ang mensahe natin ay pinamagatang Christmas in the Eyes of Deprived of Liberty. Yan, ano ba yung PDL? Ano ba yung PDL? Sabi, ito yung mga taong pinagkaitan ng kalayaan. No? So, ibig sabihin, kung isipin natin sino-sino ang mga taong ito. No? So, ang mga taong ito ay yung na-involve maaari sa isang kaguluhan, and then dumating yung pagkakataon na siya ay maaring na-convict. Ano? Oh, yan na pala. Okay, so, yan. At nahatulang nga na isang nag-guilty siya. Ayan, yung PDL. Ano? Deprived of Liberty. Ano? So, yung iba naman ay nagkaroon nga ng kaso, pero sila ay nililitis pa. Ano? So, yun yung PDL. Ang tanong ngayon, sa kanilang buhay, for example, sila ngayon ay nasa kulungan na, no? Kung isipin natin, ano kaya sa pananaw ng mga bilanggong ito, may Pasko ba? Ano? Na kung saan sila ay nakapiit, nakakulong, at wala silang laya na lumabas ng kahit sa sandali man lamang, dalawin ang kanilang mga magulang, mga mahal sa buhay. No? So, yun ang tema ng pag-aaral ngayong gabi. Okay. So, basahin natin tayo po. Okay, sige. Basahin natin. Babasahin ko. Okay, so sige. Nuri? Ayan. Okay. So, pwede po tayong tumayo. Ang sabi po dyan, doon sa Lucas 4:16 to 18, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagaulian. Isilaw ako. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. Sa verse 17, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong pinasusulatan ng ganito. Verse 18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Ama, sa gabing ito, sa pangatlong gabi ng aming pagsamba, sapagkat inihahanda namin ang aming mga sarili at inaalala yung iyong kapanganakan, Panginoon. Hayaan mo na sa pagsamba po namin ito, makita namin, Panginoon, ang karunungan mo, ituro mo sa amin, buksan mo ang mga puso't isipan ng bawat isa, at makita namin, Panginoon,
yung naisin mo na malaman ng bawat isa, Panginoon. Samahan mo kami habang kami ay sumasamba po sa iyo. Panginoon, ang lahat ng ito'y aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay. Yun po, yung nabigay ko na introduction ukol doon sa PDL. Meron akong mga katanungan, Kapag nagbabasa kayo ng Biblia, tungkol doon sa babaeng nagbuhos ng langis, sabi doon sa isang account nagbuhos ang babaeng ito ng langis sa ulo ni Jesus. Sa iba naman na nasalin ay doon sa kaniyang ulo. So ngayon, aalamin natin ano ba talaga ang pangyayaring ito. Okay. Ang ating pagbabasihan ay doon sa Mateo 26:6, sa Marcos 14:3-9, at sa Juan chapter 12:1-8. So, sige ating basahin yung sa John, yung ayan, ang sabi diyan, 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania. Yung Betania, kapag nabasa niyan, magriring sa inyong isipan na yung Betania ay lugar at doon nakatira yung 3 magkakapatid. Sino po ito? Si Maria, si Marta, at si Lazaro. Okay, ang sabi diyan, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Samantalang si Maria naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa atas ng dalisay na nardo. So ito yung gusto kong linawin, Kasi doon sa Mateo, at sa Marcos, walang ibinigay na pangalan. Walang ibinigay na pangalan. Kaya diyan napili ko para malaman natin sino nga ba yung babaeng ito na nagbuhos ng pabango sa ating Panginoon. Diyan binanggit po yan. Kaya pakatandaan po natin. Kasi minsan may mga nagtatanong, ano ba pangalan noon? Sino ba yung babaeng yan? Diyan, binanggit na po yan. At ang sabi diyan, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Sa ibang account, ni Mateo at ni Marcos, ito ay sa ulo. Sa ulo, ibinuhos yung mamahaling pabango. Sabi niya, ito ay at binuhos nga pala ni Jesus, na paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga
ng pabangong iyan. No? Okay? Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil na siya'y may malasakit sa mga dukha, kung hindi dahil na siya'y magnanakaw. Sa ibang salin, nangungupit. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi. At madalas niyang kinukupitan ito. Verse 7, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyong siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ayan, no? So, kaya nga sabi ko, ito yung ating pagkakataon para makita natin yung katotohanan at alam natin sino-sino ba yung mga gumanap dito. Dito sa John, pinangalanan sila. Di ba? Pinangalanan sila. Ang inyong bang mga Biblia ay meron nung, di ba, yung maliliit na pagkatapos ng isang pangyayari, may mga maliliit na ano tawag doon? Yung footnote, sabi ni Nilsa. Sabihin nun, sa isang pangyayari, iyon ay may, for example, gaya nga ngayon, sinabi dito sa John, kung makikita nyo yon, may nakalagay na footnote doon, na kung saan sa account naman ni Mateo, makikita rin doon. At gayon din doon sa account ni Marcos. So, pag binasa niyo yun, maaaring tataka kayo, bakit dito? Iba ata. Ganyan. Pero, pag binasa na yun dyan, pinangalanan na. So, kaya maiintindihan nyo na yung mga bagay na ito. Maaaring iba yung pagkakakuha niya, pero sa Book of John, pinapaliwanag, ito ang maaaring may pagkakaiba, pero sa Book of John, ito ay pinangalanan. So doon, makikita natin dito, na kung saan ay ang ano yung mapapansin natin? Una nga, yung mga pangalan ay ibinigay na, pinaalam sa atin. Pangalawa, mga dukha o mga mahihirap. Kaya yung mahihirap ay, sa atin, maaaring iba sa atin, hirap sa buhay, pero meron naman tayong Panginoon na nakarinig ng kanyang salita at ito yung pinanghahawakan natin. So, yun. Kaya mapalad tayo. Maaaring tayo ay, ang ilan sa atin ay maaaring ang buhay ng ating mga magulang ay mahirap o naghihikahos, pero nung dumating sa buhay natin na nakilala natin ang ating Panginoon, nakita natin yung biyaya ng Panginoon sa atin. At unti-unti natin naiintindihan ang mga bagay na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Okay, ano pa yung nakita natin dito? Si Judas Iscariote, sinasabi doon, siya yung pinaka-treasurer ng mga alagad. At sabi nga dyan, hindi doon, akala mo ay nagmamalasakit siya, pero hindi Kaya niya nasabi yon, nang hinayang siya, na kung saan dapat ipinagbili raw yung pabangong iyon, pero ang naisin niya, yun nga sabi doon, nangungupit siya o magnanakaw siya. Tigil tayo doon. Isipin natin, nung panahon ng ating Panginoon, ay meron ng magnanakaw, meron ng nangungupit talaga Di ba? Ano yung nais kong dalhin natin ngayon? Sa ating bansa ngayon, ating alam yan na kung saan mga edukadong tao pa itong mga ito, pero, di ba, nakagagawa sila
ng mga bagay na kung saan yung kaban ng gobyerno ay kanilang masasabi natin na kanila itong ginagawa ng paraan para sila ay magkamal ng maraming pera. Ano? So, kung simple-simple lang, di ba? Kung isipin natin, may mga pera itong mga ito, may kakayahan sa buhay, di ba? May mga pinag-aralan, pero kita natin, ganun ang mga ginagawa. At kung iisipin natin, bakit kaya ganun? No? Kasi nga, wala, masasabi natin na wala ang Panginoon sa kanila. Ano? Ang sabi nga doon sa ano, di ba? Nung binasa natin ng Lucas 4:18, sabi ng ating Panginoon, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. So sa buhay natin, di ba? Sa buhay natin, hindi ba may pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin? Kasi yung Espiritu ng Panginoon, nakilala natin ang ating Panginoon, sumaatin ito at tunay na ating itong ipinamumuhay. No? Magkamali man tayo, bagamat tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, magkamali man tayo, papaalalahanan tayo ng Panginoon sa ating maaaring maling ginagawa. Diba? So, yun po yun. No? So, isang bagay pa, ang sabi, ang mga dukha ay kasama ninyo sa habang panahon. Diba? Ibig sabihin, kung noon ay sinabi na ng ating Panginoon, kasi sabi ng ating Panginoon doon, huwag niyong guluhin ang babae. Bakit yun siya ginugulo? Hayaan ninyo. Sapagkat ang kanyang ginagawa ay sabi, maaalala ito saan mang ipangaral ang mabuting balita. Yung ginagawang ito, ng babaeng ito, ay matatandaan. Bakit? Kasi nga, di ba, ang ginawa ng babaeng ito, binuhusan ng pabango. Ang sabi diyan yung paa at pinunasan ng buhok ni Maria. At ang sabi doon, ito ay nagpapakita rito na pinapakita ng babaeng ito, si Maria, yung paglilibing sa kanya. So bakit ganon? Kasi alam ng ating Panginoon, na darating yung time na siya ay ipapako sa krus at mamamatay. So, ang kaugalian noon, kapag may namamatay, ito ay maaaring pinapahiran, nililinis ng pabango. So, ito yung kaugalian. No? Kaya ang sabi ni Jesus dito, hayaan nyo yung babaeng iyan. Hindi pa man ginagawa na niya yung dapat niyang gawin. Kaya sabi nga niya, ako ay hindi niyo kasama panghabang panahon. Subalit, ang mga dukha, sabi? Kasama ninyo habang panahon. Diba? So, yun yung makikita natin dito na maaaring sasabihin natin ano ba yung magagawa natin o ano yung responsibilidad natin sa mga mahihirap. Di ba? So, ang sabi nga, di ba, kung nangangailangan ang mahihirap, may pangangailangan siya, ano gagawin natin? No? Siyempre, tutulungan natin. Kung ano yung ating maitutulong, tulungan natin. No? Well, sabi nga is yung mahalaga yung paglumapit sa iyo, may kailangan yan. Diba? At sabi nga, diba, kung gabi siya lumapit sa iyo, wag mo nang ipagpabukas pa.
Kung meron ka namang ibibigay, huwag mo na intayin yung kinabukasan. No? Kasi maaaring yung iba ay ayaw maglabas ng pera pag gabi. Ano? So kaya sabi, sige, bumalik ka na lang bukas. No? Pero hindi eh. Kung kailangan niya yung bagay na iyon, nung gabing iyon, ay mas mabuting tulungan na niya. Tulungan na niya ang taong lumalapit sa kanya. So naroon na yung kaisipan natin. Ito yung mga mahihirap, dala ng kanilang kahirapan, maaaring sila ay nakagawa ng hindi tama na nagdulot sa kanila na sila ay mabilanggo. Diba? Natatandaan ko ang kapatid na Nelly, nung araw, di ba? Nung siya ay nakakilala sa Panginoon at ibinigay niya yung kanyang sarili para maglingkod. Alam ko ito yung maaaring isa sa kanyang ministeryo na kung saan ibinigay niya yung kanyang sarili doon sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon doon, Pateros ba yun? No? Tama ba yun? At Tagig. Una Tagig, naging Pateros. No? So yun yung kanyang maibibigay. No? Maaaring naranasan niya yung hirap na dinadanas ng mga prisoner, no? Doon sa loob. Kaya ito, nangyari ito hanggang kinamatayan na nga niya. At ito ay nagpatuloy naman. Yung ilan sa atin dito ay nagpatuloy. Subalit, noong dumating yung pandemic, ay pinagbawalan na tayo na mag-share ng salita ng ating Panginoon sapagkat hindi na pwede yung face-to-face. Kaya yun po yun. No? Kaya yung mga ganong mga bagay ay napakahirap. Nais kong dalhin, meron akong, okay siguro, tutuon ito sa mga kabataan. Gaya na sabi ko, mapalad kayo. Mapalad kayo mga kabataan sapagkat nakakilala kayo sa Panginoon. Nag-aaral kayo. May kilala ako, para ma-inspire yung mga kabataan na nag-aaral ngayon. Meron akong kakilala, ang kinukuha, yung iba, kilala nila ito. No? Siya ay, alam ko, 1 year na lang, graduating na siya. At siya ay, kinukuha niya, ay naglolo siya. Naglolo siya. Dumating yung time na ito palang batang ito ay sumali doon sa ano tawag doon? Fraternity. Fraternity. So, alam niyo naman ang fraternity, merong isang araw ay nasa campus sila. Tapos meron palang hazing doon sa lugar na iyon. Bagamat hindi siya kasama doon hindi naman siya yung kasama doon sa pagpapahirap, Pero nalaman siya ay member noong, di ba? Di ba? So, iyon. In short, siya ay nakulong. Nakulong siya at alam ko ay siguro 5 years na, more than 5 years nakakulong siya. So, isang bagay na hindi naman niya ginawa, pero pinagdudusahan niya ito. Diba? So, kung isipin natin, maaaring iniisip ng batang ito. Actually, kung isip nga natin, dapat abogado na siya ngayon. Diba? Kaya, ang mga kabataan, huwag kayong, hanggat maaari, iwasan niyo yan.
Pwede naman kayo makatapos kahit hindi kayo sumasali sa isang fraternities. So, yun yung aking titignan natin na kung saan ay nasasayang yung panahon. Pero siyempre, gaya nga doon sa talatang ating binasa, doon sa Lucas 4:18, may plano ang Panginoon sa Kanya. So, yun yung masabi na lang natin, may plano ang Panginoon sa Kanya. At nalaman ko nga, ay siya ay nakakatulong nung warden sa maraming mga bagay na kung saan katulong siya doon sa maraming mga bagay doon sa bilangguan na naaayos niya yung mga papel ng mga kasama niyang mga nakabilanggo. So yun yung naisin ng Panginoon sa kanya. Pero di ba, alam natin may mga prisoner na pumapasok sa loob. Pero di ba, may mga nalalaman tayo, doon sila nakakilala sa ating Panginoon. Di ba? Doon sila nakakilala sa ating Panginoon. No? So, sa atin, di ba, yung malaki ang bahagi natin doon sa mahihirap. Diba? Mas lalo na yung mga mahihirap na dati ay hirap sa buhay at nung nakilala nila ang ating Panginoon, nagbago ang kanilang pananaw. May mga kasama tayo na dati iba ang kanilang pamumuhay. Pero nung nakakilala sa Panginoon, diba? Alam ko naranasan ng marami sa atin yan. No? So, alam niyo, pag i-share ko sa inyo, yung nung ako ho ay, di ba, nung ako ay, nabanggit ko yan sa inyo, dapat ako ma-opera, no, sa isang sakit, pero dumating yung time na hindi ako na-opera kasi nga, kailangan kong magpa-clearance. So, in short, may mga ginawa sa akin na test at nalaman na sabi ng doktor, hindi kita mabibigyan ng clearance kasi kailangan dumaan ka sa ilang mga test. So yung binigyan ako nung hindi ko masabi. In short, na yung piso kong hawak, pero masama tingin sa akin. Sabi, ang dami niyong pinamili, wala na nga. So, yun yung mga bagay na, ito yung gusto natin dito na makatulong tayo eh. Makatulong tayo doon sa ganung mga pangyayari. Meron pa nga dyan na sasabihin ng kapatid na Nirsa, tingnan mo yung lalaking yan. Ang lakas-lakas pa naman eh. Diba? Ang lakas-lakas pa naman. Kung isipin natin, totoo naman. Pero namamali mo siya. Pero kung isipin natin, kahit sabihin natin malakas pa yan, kung yun yung kanyang nakalakihan eh. Diba? Bakit ko ito nasabi? Alam nyo, natuwa ako nung namimili nga kami. Siguro mga limang batang babae ito. Ages siguro, mga ages 4 to 5 years old. Nasa palengke at magkakatabi sila na para bang walang problema. Pero sabi ko, paano kaya ang mga batang ito sa kanilang paglaki? Diba? Ano kaya ang magiging buhay ng mga batang ito? Diba? Yung mga magulang nila, wala nga, kasi nga, pinababayaan doon sa isang bangko na naglalaro sila, kung ano-ano yung kanilang pinag-uusapan. Kaya sabi ko, wala eh. Kung ang mga magulang nila, wala din namang gaanong kinabubuhay, ano ituturo nila sa kanilang mga anak? Diba?
So, kaya sabi ko nga, maaaring yung mga namamalimos na yon, wala naman maaaring pinabayaan sila ng kanilang mga magulang at lumaki na lang sila ng ganon. No? So, kaya sabi ko, ano kaya ang kinabukasan ng mga batang ito? Subalit, sabi ko nga, ay sa buhay nila, alam naman ng Diyos yun. Diba? Alam ng Diyos yun. Well, ang sabi nga sa Marcos chapter 10, ito yung nung ang mga bata ay lumalapit sa ating Panginoon, diba? Sabi doon, pinagbawalan ng kanyang mga alagad yung mga batang ito. Ano? So, kaya sabi ng ating Panginoon, hayaan niyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Sabi niya, sila ay nasa kaharian ng ating Panginoon. Diba? Yung kanilang nalalaman, yung kanilang ginagawa, makasisiguro sila ay tatanggapin sa kaharian ng ating Panginoon. No? So, yun po yun. Diba? Yun po yun. Nung kami naman po isang beses na kami ay napunta sa Divisoria. Umabol kami sa Divisoria, no? So alam nyo, siyempre, Divisoria nakita ko yung isang bata, binatilyo pa lang. Nakahiga siya sa isang bangketa. Pero may sasakyan dito, dumadaan doon sa kabila. Sabi ko, anong buhay nitong kabataang ito? Anong buhay kasi parang wala siyang problema no? Kahiga siya, tutulog siya doon. So, kaya sabi ko, ang hirap ng mga lumaki na kung saan, yun ang kanilang nakalakihan. Marami kong experience sa ganyan. Diba? Kapag yung doon sa Ortigas lang, diba? Nung kailan lang, itong linggong ito lang. Nakita ko yung isang, siguro high school to. May dala siya, naka-uniform pa siya. Naka-polo siya, naka-kaki. No? So, may dala siyang 2 supot na mangga. 2 supot na manggang hinog at ibinebenta niya. Maaaring ito ay maaaring ipangailangan siya sa school at naisip niyang gawin. Pero nakita ko, wala namang bumili Ay sabi ko, yung batang iyon, may diskarte sa buhay na kung saan yung ganung mga bagay ay kanyang ginagawa para maaaring kung ano man ang dahilan ay magawa niya yung mga bagay na dapat niyang gawin. Isa na lang, di ba? Diyan sa Ortigas nga, makikita natin ang isang babae may dalang maaaring sanggol ito, ganyan-ganyan. Tapos ipinanghihingi niya. Pinanghihingi niya ng tawag doon, ng panlimos o humihingi siya ng limos. Pero kung isipin natin, alam naman natin minsan parang illegal ang mga ginagawa ng mga ito. Pero, di ba, paano kung totoo yung ginagawa, yung mga bagay na kanilang ginagawa para mabuhay ng maayos. No? So sa akin ngayong gabi, ano yung ang katanungan, ano yung ating magagawa sa kanilang mga buhay? Di ba? Well, sabi ko nga, yung mga bata, okay yan. Pero habang lumalaki yung mga batang ito, nagkakaisip yan. Pero kailangan, di ba? Kailangan, yun tama ang kanilang magawa. Sa akin, sa buhay ng bawat isa, alam natin
No? Kaya nga sabi ko nga, nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, ang nais ng ating Panginoon, tayo mismo, tayo naman nakakilala sa Kanya, ang makibahagi doon sa pagkahayag ng salita ng ating Panginoon sa kanila. Ano? So ito yung ating obligasyon. Ito yung, di ba? Ito yung the great commission ng ating Panginoon sa mga taong ito, na kung saan ito yung isang pamamaraan na itinuro sa atin ng ating Panginoon kung papaano tayo nakaranas ng biyayang iyon. Nais ng Panginoon, gamitin tayo upang ang kanyang salita ay patuloy na mahayag. Ano? Doon sa mga mahihirap, kung isipin natin, sa ating panahon ngayon, no? Pero nyo, hanggang ngayon, December, umuulan-ulan pa. Diba? Paano yung mga nakaranas ng bagyo doon sa bandang naapektuhan, doon sa lugar ng Cebu? Diba? Dumating yung time na wala silang matulugan. Wala lahat sa kanila. Diba? So, ilan sa kanila ang, maaaring may mga nakakilala sa kanila. Pero ang karamihan doon, hindi pa sila nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Nawa sa gabing ito ay patuloy nating ipahayag yung mabuting balita ng Panginoon na ating narinig, ating niyakap ang turong ito at naway dumating sa buhay ng bawat isa. Ito ay ating maibahagi doon sa mga taong hindi pa lubos na nakakakilala sa ating Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ang sumaatin sa gabing ito sa kanyang mensahe. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Tunay na maraming mga tao ang naghihirap, maraming mga nahihirapan sa kanilang mga buhay, at ito yung kanilang dinadaanan sa kanilang mga buhay. Subalit alam namin na Ikaw ang Diyos na gumagawa, hinahayaan mo na mangyari ito sa kanila, maaaring ito yung kanilang iyong paraan upang sila ay makakilala po sa iyo. At nalaman naman namin, minsan para bagang iniisip nila kung tunay na merong Diyos, bakit nila nararanasan ang mga bagay na ito. Ang alam lang natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, hinahayaan niya na mangyari ang mga bagay na ito at meron siyang plano, Panginoon. Meron siyang plano sa taong ito, Panginoon. Kaya hayaan mo, nadalangin po namin sa iyo na ang bawat isa po sa amin, kahit maliit na pamamaraan sa buhay, ay makatulong kami sa kanila. Naway, ipanalangin namin sila. Ito lang isang bagay na maitutulong namin sa kanila. Ipanalangin sila. Kung meron kaming ipagkakaloob, matulungan sila, bigyan sila, at nawa ang biyaya nawa ng Panginoon, ang tunay nilang maranasan, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, sa gabing ito. Ang biyaya ng Panginoon ang patuloy naming maranasan. Ang lahat na ito yung aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Atin pong pakinggan ang awit ng mga kalalakihan kasabay ng paghahandog.
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in a manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like a starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing this carol with a one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Tayo po ay dalig manalangin. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo. Hayaan mo na ang iyong karunungan ang sumaamin, Panginoon, kung paano ang lahat ng mga bagay ay iyong napagtagumpayan, maging sa buhay ng bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming mapagtatagumpayan, Panginoon. Hayaan mo na patuloy naming idalangin ang aming gabi-gabing pagsamba. Hayaan mo na kadudutan ito, Panginoon, ng kaalaman, magdulot ito sa amin ng magandang pananaw sa aming mga buhay. Maraming salamat. At sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong abang lingkod, ng kanyang kamay, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Amen.
Tayo po ay manatili sa pagkakatayo. At para po sa ating mga pagbabalita, ang ating pong pananambahan sa linggo, December 21, ay mag-uumpisa po sa ganap na ikasyam ng umaga. Wala po tayong Sunday School sa araw na ito. Muli po ang start po ng ating Sunday worship sa December 21 ay 9 a.m. At ganyan din po, bukas na po ang Kantahanan. Ito po yung ating fundraising musical play ng ating mga kabataan, koro at young adults. Kaya sa lahat po ng bumili at mayroong ticket para bukas, Friday, December 19, ay maaari na pong makapasok as early as 6 p.m. Magsisimula po ang musical play sa ganap po na 7 p.m. Kaya Kantahanan ay bukas na. Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say, yes, yes, Lord, amen. We say, yes, yes, Lord, amen. We say, yes, yes, Lord, amen. Makakapo muna ang lahat. Para po sa